Dahil hindi sinama ang nanay niyo sa paggala, assign tayo para maglinis. So, ito ang gusto ko, yung maglilinis ako na walang nakakagulo sa akin. Ay, meron pala kasi may dalawang lalaki na naiwan dito. Si Omar at yung maliit kong alaga. So, bago ko umpisahan maglinis, ang ginawa ko, nagsalang muna ako ng lalabhan. Ginawa ko, hiniwalay ko muna yung decolor tsaka yung puti. Pero ang inuna kong labhan, yung damit ng nanay ko. Yung mayroong abaya. Yung abaya, mga kanani, yung sa mga hindi pa nakakaalam, yun yung itim nilang damit na sinusuot lagi pag sa labas. Hindi yung pwedeng i-washing. Sa akin, sa nani nyo, washing yan. Mindset ba? Mindset. So, wala naman siya dito, walang makakakita. So, kailangan ko magmadali habang tulog pa yung isa kong bata. Kasi pag yan ang nagising na maliit, naku po, mahirap po tayo makapagligpit. Kaya habang tulog, minamadali ko yung trabaho ko. Pero habang nagbabacuum ako, kasi nga maingay yung vacuum, nagising siya dyan. Buti na lang, hindi siya agad umiyak. Ang ginawa ko, minanmanan ko muna siya kung iiyak. Pero sa part na to, hindi pa naman siya umiiyak. Habang tinutupi ko yung kumot niya, nag-smile-smile pa naman siya sa akin. Hinayaan ko muna siya dito sa higaan niya. Katapos kong vacuumin dito sa sala na to, ang ginawa ko muna, inayos ko muna tong mga cover ng sala. Nag-aayos ako, napansin ko, parang ang tamlay, parang walang energy. So, ang nanay nyo kasi sanay minsan na maglilinis na ang lakas ng tugtog. Sabi ko, magpatugtog kaya ako kahit sa TV lang, yung may ingay man lang kahit konti. Tinignan ko yung TV kung pwede naman. Tapos nung nakita ko, sabi ko, mamaya katapos ko dito magpatugtog ako kahit man lang sa TV man lang. Kasi parang nabibing ako sa katahimikan. So, ang ginawa ko, tinapos ko muna yung pagpa-vacuum ko at maya-maya may tumawag na asungot. Ito talagang amo ko, hindi mapakali ba? So, maya-maya tumawag si Omar. Sabi niyo gusto niyo ng cauliflower. Binigyan ko muna para manahimik na. Kayo ba mga kanani, pag kayo naglilinis, mas gusto niyo bang mag-isa lang kayo o may kasama kayong bata? Sa akin kasi mas maganda wala akong kasama sa loob ng bahay habang naglilinis. Tapos medyo may sound trip na ganun. Yung walang panggulo ba? Parang kasi pag may kasama ako, hindi ako matapos-tapos sa trabaho ko. Kaya mas gusto ko na mag-isa lang ako. Habang nagba-vacuum ako, yung batang maliit nagsisisigaw na. Kasi pinaiyak pala ng bantay. Nang toknening talaga, oo, paano ako matatapos kung pinaiyak na? So dito, tapos na ako mag-vacuum. Ayan na, nag-music na ang inyong nani. So, naghanap lang ako ng mga love song ba, yung mga 80s, 90s siguro ang mga love song yun. Para mawala yung katahimikan ng bahay kasi walang maingay eh. Tulog yung alaga kong isa, yung isa naman nanonood sa isang kwarto. Kaya ako lang mag-isa. So, nagpatugtog ako. So, dito, nagkukuskus ako ng mga pader. May naman din nagsinurat-surat sa pader. So, alam ko na kung sino may pakana nito, kung hindi yung dalawa. Yung alaga ko lang. So, yung nanay ko kasi malinaw pa yung mata niyan. Lahat ng dumi sa susulok-sulok, makita niya talaga yan. Itong sulat sa pader, nakita niya. Kaya yung pinakuskus niya sa akin. Niya, katapos ko daw kuskusin, punasan ko yung mga pader. Pinunasan ko lang dito banda sa sala na to. Kasi ito yung madalas na panghawak-hawakan ng mga bata. Pati yung mga pintuan, pinapunasan ko na. Kasi pag hindi mo yan pinunasan, tapos nakita niyang may puti-puti pa. Naku, ikaw masasabon. Tapos, nagbago siya ng ugali. Pag sinabi niyang maglinis ka, tapos makita lang niya naglilinis ka, hindi na niya yan titingnan kung maganda o hindi yung gawa mo. Kailangan niyang tingnan kung naglinis ka talaga o hindi. Naksyuta, may CCTV pa yan ha, hindi pa kontento sa CCTV na kung ano yung nakikita nila sa CCTV, hindi pa yan maniwala. Kulang na lang sabihin nila nagsisinungaling yung CCTV. So sa part na to, nagmamadali na ako kasi umiiyak na yung anak kong isa. Kas ng iyak niya kasi pinaiyak na naman siya ng kapatid niya. So ang nani niya nagpadidi ng baby. Habang nagpapadidi ako ng baby, nagsumasabay din ako sa tugtog doon sa may TV Tapos pinatulog ka muna siya para matapos ako sa trabaho ko. Pinapatulog ko siya, bigla na lang siya umiiyak ng malakas. So ang ginawa ko, yung parang inano-ano ko na lang siya para matahan lang siya kasi minsan ganyan yung pagpatahan niya. Ito ang mahirap kasi may maliit na bata tapos may isa ka pang kasama na mas pasaway pa sa maliit na bata. Tapos sasabihin ng amo mo, nagbabantay lang naman daw ng bata. Diba? Hindi nagbabantay ng bata kaya hindi alam ang hirap kung paano magbantay ng bata. So dito, tinapos ko lang yung linalabahan ko, inayos ko na rin yung pagkakaano ng mga sampayan. Tsaka sinampay ko na rin yung mga natapos ng labhan. Sinabihan ko yung isa kong alaga, sabi ko, bantayin mo muna mga ilang minuto lang kasi magsasampay ako. Pagkatapos ko, babalikan kita. Wala pa man sa tinakda kong binigay na oras. Wala na. Bumalik siya sa akin, nagagalit na ako kasi pinaiyak niya yung bata, iyak ng iyak. Tapos sabi niya sa akin, binulaga lang naman daw niya yung bata, kaya umiyak daw. Kaya nagalit ako sa kanya. Sabi ko, bantayin mo muna saglit lang. Tapusin ko lang to para wala na akong balikan na trabaho.